Good morning sa lahat ng Good morning sa lahat ng ating kapatiran na nandito ngayon sa loob ng church at maging yung mga sumasama sa atin sa online. Okay? So again, meron daw tayong children's ministry sa May 27 at ito'y parang mga may games sila, may sports fest. Kaya nakakatuwa po na yung mga bata natin, ha? Ha, Simon, ha? Sky, ha? Si Arrow at saka si JJ at saka si Gray, no? Yung mga bata natin dito. Meron daw kayong sports fest or games sa May 27. At ganun din po, no? Yung atin pong mga interesado sa ating Ezra Institute sa May 16 po ang start nito, pero meron pong magkakaroon po ng learners orientation. Maging kami po sa teachers, meron din po kaming orientation. So, May 9 ang aming orientation, kaya May 11 naman ang orientation ng mga estudyante. At marami na po nag-enroll dito po sa atin mula sa church natin. Salamat po sa Panginoon. Ako po excited na makita kayo sa classroom setup. At marami po kayong matututunan mula po dito sa ating Ezra Institute. Okay? So, sana po ay isustain ninyo. Dahil pagdating po sa mga FCC members, libre po ito. Pero pagka non-FCC, may bayad po ito. Okay? At para lang tayo nag-aaral sa isang classroom, okay? Yun nga lang, online. Purely online po ito hanggang sa matapos po tayo. Dahil marami pong nakikater ng mga students pagka naka-online tayo. Okay? Sa mga nag-graduate na po ng ating certificate, pwede po kayong mag-enroll naman sa ating diploma at meron ng specialization yon. Pwede kayong pumili kung Christian leadership, advanced Bible interpretation, Christian counseling, Christian education, or missions ministry. Marami na po nag-enroll na mga kapatiran from different churches. Si Pastor Jello po ay nag-enroll na sa advanced Bible interpretation. Siya po yung ating youth pastor para sa mga nasa online. At nakatapos na po siya ng certificate. Kaya doon na po siya sa diploma course. Okay? So, bago po kayo makapag-diploma course, dadaan muna tayo sa certificate para prerequisite po sa kasi yun. Okay? So, salamat po sa lahat po na nag-enroll. At yung pong ating May 6, meron po tayong tinatawag na Commission 6 at nais po natin invite yung mga college students at mga working professionals para maka-join sa May 6. At ito po ay dadaluhan din po ng mga siguro 15 churches mula po sa FCC. Yung mga provincial churches, puro po nagsabi na mag-o-online na lang sila. Kasi nga, layo naman ang biyahe, no? Tapos one-day event lang. Pero ganun pa man, pwede po tayong magdagdag dahil sa hanggang 200 po ang ating pong pina-reserve dun sa venue tsaka sa food. So far, nung nakaraang Friday ay nasa 120 na po ang nag-signify ng kanilang attendance. Doon po tayo sa Novaliches Christian Community sa may bayan at aircon na po ngayon yun. Dati kasi mainit doon. Dati meron akong preaching doon na talagang tagaktak ako ng pawis at sinabihan ako ng asawa ng pastor. Pastor, meron po ba kayong kailangan? Kasi parang pawis na pawis kayo. Kinakabahan siya, baka ako daw ay atakihin. Sabi ko, okay lang ako. Pero pinrovide nila yung mga tubig sa akin at tinutok ang isang electric fan. But this time, aircon na po sila. At sila po ay, yung isang preacher nila last time, sabi, akala ko po ako ay nasa isang Christian ministry. Bakit po ang daming Muslim? Kasi nakabandana lahat at nakakulub. Yung pala ay nasa 17 ang kanilang aircon. Ang lamig talaga nun. Tayo ay nasa 23, oh. Kaya talagang giniginaw sila. Anyway, gusto ko lang pong ibalita na hindi na po magiging uncomfortable ang NCC. Napakasarap na pong pumunta doon. So, lahat po ng gusto pang magpalista, ha? Nasa 9 na po tayo, ay 10 pala.
na dadalo college students at saka working professionals na pag ganun si Jared. Kasi pasok sana siya sa profession, sa working di ba? Kasi nagtatrabaho ka din, di ba? Akala ko nagtatrabaho ka sa bahay ninyo, hindi ka ba naglalaba doon? Naghugas ng plato. Pero yung pong mga working professionals at saka mga college students, welcome po kayo. Yet, yung pong mga may trabaho at saka may aral, okay? Meron pong mga classes. Pwede rin po kayong sumubaybay kung okay lang na hindi makaka-disturb sa inyong schedule, yung pag-attend po sa online, FB Live. Okay? Magpo-post po tayo ng link para sa FB Live natin sa Fellowship of Christian Communities na site. Okay? Yun po ang Facebook account natin. Okay, yun. So much for the announcements. Kasi bihira po tayo magkaroon ng announcement na ganyan dahil ngayong lang May na maraming activities tayo napapasok. Yet, gusto natin batiin din yung mga naka-online nating mga kapatiran, katulad ng mga nasa abroad, si Ate Vicky, si Joy, at saka si Ate Sinta. Salamat po sa pagsama nyo sa amin sa pananambahan at pakikinig ng salita ng Diyos. At yung pong mga nasa pangarap, no? Si Tessie Buanda, si Irene, at si Mean. Okay? Salamat po sa pag-attend ninyo at maging yung ating po mga kapatiran from other places pero nandito po sa Pilipinas katulad ni Ate Alice Lacerna. Welcome po. Okay? Si Tita Ching at si Teresita Panares at saka si Tess Galvez. At maging si Kuya Jerry na may karamdaman ay nasa online po. Malamang kasama din niya si Ate Lu doon. At maging ang Guevara family. Yan, nakasubaybay po si Jello pero I do believe the whole family is listening with us. Praising our God with us. Okay? So salamat po at sa lahat po ng mga nandito, welcome. At maging ang pamilya ni Rowald, welcome po. Ayan. Okay? So salamat po sa Panginoon at minsan pa tayo nagkita-kita. At ngayon po, magpapatuloy tayo ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Okay? So, ang atin pong gawain ay dalawang bahagi, worship and word. Kanina po, tayo ay sumamba sa pamagitan ng pag-aawitan, pagsayaw, at maging sa pagkakaloob. At this time naman, mag-focus din tayo ng ating mga isipan, ha? Kasi ngayon, papakinggan naman natin ang salita ng Diyos. Yan. The Word. Okay? At yung pong Word ay napakahalaga kasi doon po natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin. Okay? Yung kanyang mga salita na iniwan po niya sa Biblia ay magsisilbing gabay sa atin kung ano ang dapat nating gagawin sa mundong ito. Okay? Bago siya bumalik. Diba? Madalas po nating marinig, Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. And at His coming, judgment na po yun. Yung first coming niya, He offered salvation. Sa second coming niya, judgment po yun. Paghihiwalay ng tupa at ng kambing. Okay? Ng damo sa mga trigo. Ng mabuti at ng masama, ng may pananampalataya at wala. Kaya nga po kailangan paghandaan po natin yung pagdating niyang muli. At paano natin gagawin yon? Sa pamagitan po ng pag-aaral kung ano ang kanyang kalooban at yun ang gawin natin habang inaantay natin ang kanyang muling pagbalik. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo nagtitipon tuwing Sunday para maunawaan po natin ito na meron pong judgment na mangyayari later. Kaya wala pong sisihan. Yan. Pagdating po sa muling pagbabalik ng Panginoon, nandun na ang kanyang paghuhukom. Ngayon po, sabi po ng Hebreo, today is the day of salvation. Kaya ngayon natin dapat malaman kung paano tayo makakasumpong ng kaligtasan, kaya para sa kanyang muling pagbabalik, nakahanda tayo. Okay?
So, hindi na po magkakaroon ng salvation during that time. Ultimate salvation for those who believe, pero judgment for those who do not believe. Okay? So, yun po ang pinakadahilan kung bakit po tayo nandito. At nung nakaraang linggo po, natutunan po natin, ano? Yung pag-reveal ni Jesus, who really He is, no? Na siya ay, He comes from the Father and goes back to the Father. Meaning, He acknowledges Himself as the one Israel has been waiting for, the Messiah, the Savior, the Anointed One. Kaya lang, may setback ang Israel, katulad ng napag-aralan natin dati. Kasi, kilala nila si Jesus na galing sa Galilee, doon lumaki sa Galilee, sa Nazareth, at pagkatapos yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid. Okay? At so parang alam nila kung saan galing. Kasi doon sa Micah, okay, nahula, no, sa prophet Micah sa Old Testament, na prophesy doon na yung Messiah manggagaling sa Bethlehem. Kaya parang hindi nila ma-reconcile na siya ba to? Galing siya ng Galilee, ng Nazareth. Pero hindi yata nila nabasa o napag-aralan sa buhay ni Jesus, pinanganak siya sa Bethlehem. Yun nga lang, lumaki siya sa Nazareth. So parang hindi yata nila nasundan yun. At ang pangalawa, na contention nila, kaya sila nagkakaroon ng doubt kay Jesus, dahil ang sabi dun sa Malakay, bigla na lang darating daw ang Messiah doon sa temple. Okay? Pero hindi yata din nila napansin na during the Feast of Tabernacles o ng booths or tents, no, pare-pareho lang po ibig sabihin. No? Dumating na si Jesus sa kanila pero hindi nila alam kung nasaan siya. Week-long po yung celebration na yon. So hindi nila alam, nasaan na ba siya? Hinahanap-hanap nila ang pagdating ni Jesus Okay? Hindi nila alam kung nasaan na ba yung taong yon. Tapos, at the middle of the feast, doon nagturo bigla si Jesus. Kaya kung titingnan nyo, na-fulfill din niya yung prophecy ni Malakay. And suddenly, He appeared in the temple. Kaya lang medyo stricto sila. Parang nakaset na kasi ang isipan nila kung sino si Jesus. Ngayong umagang ito, titingnan po natin yung naging pag-uusap na nila at the end of the feast. Ito na yung last day. So week-long yon. Sa unang 3 araw, nandun na si Jesus at pagdating sa kalagitnaan, dun siya nagsimulang magturo at nagkaroon ng threat na siya ay huhulihin pero hindi nila mahuli dahil His time has not yet come. Now, ito na po yung huling araw ng feast, ng kapistahan. Bigla uli siyang lumitaw at nagturo. Kaya pakinggan po natin ang kwento. Susundan natin yung kwento at makuha natin mula doon sa susunod na mga kwento yung mensahe para sa panahon natin ngayon. Yes, may kwento sila nung panahon nila. Supposedly, may response sa mga tao doon sa kwento na yon, sa encounter nila with Jesus. Sa panahon din po natin ngayon, papakinggan natin yung kwento at titingnan po natin yung significance nito sa buhay natin ngayon. Yung relevance nito sa buhay natin ngayon. At maging angkop din ang response natin sa kwento. Kaya nga, hihilingan ko lahat na tumayo at babasahin po natin ang ating mga passages mula sa John chapter 7 from verse 37 to verse 52. Medyo mahaba-haba, pero pagtiyagaan lang po natin pakinggan. John 7 verse 37 to 52. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." By this, he meant the Spirit, whom those who believe in him were later to receive.
Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. And on hearing his words, some of the people said, "Surely, this man is the prophet." Others said, "He is the Christ." Still others asked, "How can the Christ come from Galilee? Does not the scripture say that the Christ will come from David's family and from Bethlehem, the town where David lived?" Thus, the people were divided because of Jesus. Some wanted to seize him, but no one laid a hand on him. Finally, the temple guards went back to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why didn't you bring him in?" And no one spoke the way this man does. The guards declared, "You mean he has deceived you also?" The Pharisees retorted, "Has any of the rulers or of the Pharisees believed in him? No. But this mob that knows nothing of the law, there is a curse on them." And Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and was one of their own number, asked, "Does the law condemn anyone without first hearing him to find out what he is doing?" And they replied, "Are you from Galilee too? Look into it, and you will find that a prophet does not come out of Galilee." Manalangin po tayo, humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Yes, Lord, salamat po sa kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa umagang ito, na kami po ay makasamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, at maging po sa panahong ito na makakapakinig kami ng iyong mga utos, ng iyong mga pangangaral, at kung paano po kami mamumuhay. Salamat po sa bawat isang makikinig at iaangkop ito sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na maunawaan po namin at mabigyan kami ng kalakasan magawa ang iyong kalooban. Salamat po. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Gusto ko lang po ito. Okay lang ba sa inyo yung komportable ba kayo sa pwesto niyo? Di ba kayo nainitan dyan? Kasi walang nakatutok sa inyo na electric fan eh. Okay lang? Eh sabi nila kanina eh, "Hindi, okay lang pastor, sanay naman kami eh." Kayo talaga. Kasi ako hindi ako sanay. Ayokong naiinitan ako eh. Kaya nga hindi ako pipwede sa impyerno eh. Mainit dun eh, alam ko eh. Kaya okay lang dyan. Okay naman. Komportable. Okay? Yan, mabuti naman. Okay? Eh, sa inyo dyan, hindi kayo nainitan dyan? Okay lang? Okay. Hindi, kasi talaga, no, napakainit na ng panahon at nakatutok sa inyo. Good. Okay? Good. Napakainit na ng panahon ngayon eh, no? Ang tip nga is always keep hydrated sa panahon natin ngayon. Di ba? Dapat lagi tayo nagtutubig kasi talaga marami po ang nahi-heat stroke. At nabalitaan ko nga po si Jerry ngayon ay may dehydrated daw siya eh, no? Kaya nasa hospital nung nakaraang araw. Yeah, marami po nahi-stroke, lalo na yung po mga senior, no? Okay? Kaya nga po yung mga senior dito sa atin, yung mga senyora at saka senyorita, mag-ingat po kayo ha. Yeah, kailangan nakatutok sa aircon. Okay? At saka yung hydration, laging tayong magtutubig. Okay? Kasi required po sa atin yan, ha? 8 glasses a day. Yung tubig, ha? Huwag po kayong bababa. Okay? Kasi baka mamaya, akala natin inom tayo na inom tubig, baka kulang sa 8 glasses. Talagang recommended po yun, no? Recommended talaga. Scientifically proven na mayroon pong study na ginawa na at least 8 glasses a day. Okay? So, ibig sabihin po, kung tayo healthy, kailangan po natin ng 8 glasses a day. Kasi kung minsan, lang natin napapansin naman, nag-almusal ka.
Nag-isang tubig ka ng baso ng tubig pagkatapos. Nagtanghalian ka, isang basong tubig uli. Nagmerienda ka, isang basong tubig uli. Naghapunan ka, isang basong tubig uli. Ilang baso lang inainom mo? 4 lang na baso. Kaya nga po ako, ginagawa ko yung 8 glasses, hahatiin ko mula sa oras ng gising ko, alas 8, hanggang as much as possible, alas 6 lang. Kasi pagka uminom ka rin ng tubig after 6, ay baka pag natulog ka, disturb ang tulog mo kasi maya't maya bangon ka ng bangon. Wiwi ka ng wiwi. Kaya nga kung 8 to 6, ayan. Now, kung halimbawa pong 8 to 6, ilang oras yun? 10 hours. 10 hours. 10 hours, di ba? Hatiin mo yung 10 hours, yung 8 glasses sa 10 hours. Ibig sabihin, mag 1 glass ka every hour. Makaka 8 glasses ka. Kung ang magiging inom mo ng tubig ay every meal lang, kapos ka. Kasi pinakamaraming meal natin sa isang araw, 5 eh. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Ay, dagdagan na natin yung midnight snack. 6. Kapos pa rin, di ba? Kung after meal ka lang iinom. Unless, after meal, inom ka ng 2 baso. Yan, pwede yun, di ba? After meal, tig to 2 glasses. As long as you maintain the 8 glasses. Dahil nga po, keep hydrated tayo ngayon. Alam niyo kung bakit siningit ko yung tubig, pag inom ng tubig? Wala lang. Hindi, kasi yun po yung yun po ang sitwasyon natin ngayon. Kaya mainit, kaya keep hydrated. Pero sa totoo lang, yun po yung sinigaw ni Jesus eh. Doon sa last day of the feast. Napansin niyo ba yun? Okay? So ito po yung setting natin. Okay? Yung setting o okasyon ng ating pag-aaralan ngayon. Sabi po sa John chapter 7, verse 37 to 38, on the last and greatest day of the feast, yun yung pinakamahalaga sa kapistahan nila. Okay? Yun yung pinakabongga. Siguro na, yung ibang bata kasi dito, hindi na yata inabutan ng mga piyesta-piyesta, no? Kayo ba, anak, naabutan niyo yung piyesta-piyesta? Kasi kami noon, saya namin pag piyesta, laging may napapatay. Ibig sabihin, may nabubugbog. Ganun po kasaya yung piyesta dun sa amin. Walang halong biro sa may kawayan. Laging may gulpihan bago matapos yung 1 linggo. Okay? Pero masaya. In generally speaking, masaya. Okay? So, ito na yung pinakahuli at pinakadakilang araw ng kapistahan. The last and the greatest day of the feast. And Jesus stood and said in a loud voice, wow, sumisigaw Kaya nga kanina, pasigaw din yung aking no? Yung dating ng basa ko no? As much as possible, da-dramatize mo tala Anong sinigaw niya? If anyone is thirsty, imaginein natin yung nandun si Jesus sa templo, kausap ang napakaraming mga Hudyo, at ito ay kapistahan ng mga tolda. Kaya bawat isa, may kanya-kanyang tayunan tolda. Sa kalsada, sa plaza, sa bubong ng bahay, kahit may bahay na sila, magtatayo pa sila ng tolda, sa kanilang pinakabubong, lahat ng klase. Kasi bubong noong araw, katulad nun sa atin, flat. Dito sa taas natin. Kasi bubong ngayon, pag ganun, no? Pero doon sa kanila, ganun, no? Kaya, kung saan-saan nakatayo yung mga tolda nila, kasi po yung celebration na yun. Ang pinagdiriwang nila doon ay yung paggunita nang sila'y umalis sa Egypt at sila'y nasa wilderness, nasa ilang, at sila'y nagtatayo lang ng mga tolda-tolda. And that is for 40 years, Kalipat sila pagka lumipat na yung ulap, inaano sila, no? May ulap po na sinusundan sila. Sa umaga may ulap. Okay? Kaya hindi sila naiinitan masyado. Andun yung pag-iingat ng Diyos sa kanila So, pag huminto yung ulap, hinto silang lahat. Tayo na ng tolda yan. Para malilim yan. Tapos, kuminsan ilang araw sila magtatagal doon. Pagka umandar na yung ulap, umaandar na yung ulap, tanggalan sila ng tolda. Tapos sasabayan nila ng lakad. Kung saan huminto yung ulap, ganun ulit sila. Ganun po yung senaryo sa Exodus, Ganun po, kaya nga meron silang tinatawag na tent. Okay? Tapos, sa gabi,
para hindi sila malamigan, merong pillar of fire. Okay? Na hindi alam kung saan galing yun, pero may init para hindi sila malamigan. Ganun po ang pag-iingat ng Diyos sa kanila even during their journey in the wilderness. Hanggang sa makapasok sila ng promised land. Now, kaya sineselebrate nila to, part of their commemoration or remembering of God's faithfulness in them during their journey to the wilderness. Okay? Tolda. Kaya meron silang tinatawag na feast. Kapistahan ng mga tolda o feast of the tabernacles or tents or booths. Now, at the end of this feast, na lahat sila nakatolda, biglang sumigaw na si Jesus. At nandun sa templo, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. And whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Okay? So, ano connect? Minsan, bakit? May kapistahan. Ang kapistahan ay patungkol sa tolda. Ano connect nun? Bakit kailangan sigaw niya na, if anyone is thirsty, yan. Siguro kung katulad ng panahon natin ngayon na mainit, pwede natin isigaw yun. Napakainit po ng panahon. Kanina, sinisigaw ko, keep hydrated. Si Jesus, ang sigaw niya, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. So, kasama po kasi doon, sa journey nila sa wilderness, sa ilang, nagkaroon ng pagkakataon na sila ay magutom. At binigyan sila ni Yahweh ng mana. Okay? Alam yung bread from heaven. Natatandaan yun? Ito yung napag-aralan natin long time ago sa John chapter 6. Pagkatapos, yung mana na yun, okay, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mana, o yung bread from heaven na yun, nalaglag lang, So, yun ang provision ng Diyos sa kanila para sa pagkain. So, ang ginagawa nila is, nung napulot nila sa lupa, kung sila mga Pinoy, ang sasabihin nila, ano to? Ayun. Ang ibig sabihin, sa kanilang salita, mana. Kaya naging mana po ang tawag doon. Hindi nila alam kung ano tawag Kaya, kumbaga sa atin, hindi natin alam tawag sa isang bagay, sasabihin na, ano to? Okay? So, yun ang naging pangalan ng bread from heaven. Ano to? Mana po, mana. Sa kanilang lingwahe. At binigyan din sila ng Diyos ng mga pugo o quail. Okay? Na mababa lang ang lipad, kaya kinukuha nila at pagkatapos luto nila. Nagkaroon sila ng pagkain ngayon. Provided ng Lord. Kasi syempre, 40 years Then, syempre, kailangan din nila ng tubig. Ayun. Kaya during their wilderness journey, nangailangan din sila ng tubig. So, hindi lang yung bread from heaven ang kanilang tinanggap mula sa Diyos, meron din silang tubig na kakailanganin sa kanilang paglalakbay. Kaya ngayon, kasama sa kanilang celebration yon. Kasama sa kanilang commemoration, yung tubig, yung significance ng tubig sa kanilang wilderness journey. Kaya nga at the end, and the last and greatest day of the feast, meron silang ritual na ginagawa. Yung high priest, sa kanila during that time, kasama yung mga musicians at saka mga worshipers, pupunta sila dun sa pool of Siloam na tinatawag. Kukuha sila ng tubig doon. Yun ang pinaka-source of water sa entire city of Jerusalem. Kukuha sila ng tubig, tapos yung high priest, dala-dala yung golden pitcher na may lamang tubig, tapos, yan, ibigay niya isa, dadalhin sa templo, at itong tubig na to ay may representation. Yung tubig na kanilang tinanggap mula doon sa wilderness journey nila. So magkakaroon ng temple water pouring ritual. Napakahalaga po sa kanila yon. May significance po sa kanila habang ginagawa ng high priest nila yon. Inaalala nila. Kasi during this time, yung generation na yun, hindi naman nila inabutan Hindi nila na-experience
Pero lagi pong kinikwento ng mga magulang sa kanito. Every time na sila magse-celebrate nito, mga anak. Ayan. Okay? Noong panahon na yung mga ninuno daw natin, so kinikwento nila ang naging karanasan nila sa wilderness from the first generation going down to the next generation. Kaya nga, inaalala nila yung significance nung wilderness journey nila. Tent building, at pagkatapos yung water, at syempre yung bread from heaven, kasama lahat sa ritual yon. So yung parang water na yon ay kanilang ino-offer, okay? At may kasama syempre wine na sabay nilang ipupur sa silver bowl daw, and they will pour this out to the Lord, before the Lord. Okay? Parang kasama na, Panginoon, ginugunita po namin ang pagliligtas mo sa amin mula sa Ehipto, ang pag-alalay mo at pagsubaybay mo sa amin nung kami naglalakad sa ilang. So, bagamat wala sila doon, kasi ibang generation na to, no? Pero ginugunitahan nila yung one generation to another, yung unang naranasan nilang pagliligtas ng Diyos. Yung pong isang magandang tradisyon, no? I-pass on natin. Di ba? Yung faith sa susunod na generation. I-pass on natin, kaya nga, kasamang itinuturo dapat natin sa mga anak natin yon. Anak, alam mo, noong araw, ang buhay ko pariwara. Pero dahil sa Diyos, nabago ang buhay ni Daddy, ni Mami, at gusto ko namin na ipaalala sa inyo na napakabuti ng Diyos. Anak, nung araw, hirap na hirap. Anak, so ikikwento natin yung ating sa next generation, yung ating buhay. Anak, ipasa mo yung generation, ay yung faith na yan, ha, sa aking mga apo. Ayun, sunod-sunod na yan. Kaya nga, ang Christian faith, hindi mamamatay kung ginugunita din natin yung celebration of God's goodness in our lives. From one generation to another, ipasa natin yan. Pababa. Para manatili ang pananampalataya. Ganun po ang Israel Ganun nila ginugunita ang kabutihan ng Diyos mula sa kanyang pagliligtas mula sa Egypt. Kaya ito na ngayon, meron pong water pouring ritual na ginagawa doon sa Jerusalem, sa kalagitnaan ng napakaraming tao. And at that time, doon sumigaw si Jesus. If anyone is thirsty, so imagine ninyo, no? Merong water pouring ritual. Pagkatapos, biglang sumigaw si Jesus. Bukal. Apa. Yes, opo, kasama yun, ano? So, doon na ngayon sinabi niyan ng ating Panginoon. Kung sino man sa inyo ang nauuhaw, kasi noon, ang kanilang intention is, uhaw na uhaw ang ating mga ninuno noon, nung sila'y bumaybay sa wilderness. Ilang yun ilang. Walang mga kabahayan, wala ka makukuhang mga tubig mula nga sa mga bukal, na katulad ng sinasabi ni Ate Alice. The Lord provided for that water. How? By instructing Moses to strike a rock. Okay? Gusto niyo ng tubig? Sabi ni Lord sa kanya, strike the rock. Tapos lumabas yung tubig. So it's a miracle. It's a miraculous act of God. Hindi ito dahil may mga nakikita silang mga bukal o balon. Wala, wilderness yun Ilang yun So it's a miraculous act of God na magkaroon sila ng tubig. Kaya para sa kanila, part ng pagliligtas ng Diyos sa kanila yung tubig na yon. Kaya lahat naman sila kukuha. Nung second time, sinabi ni Yahweh kay Moses, kasi nagrereklamo uli yung mga tao ng tubig, sinabihan ni Yahweh si Moses na speak to the rock. The second time, ang sabi niya ay speak to the rock. Siguro dahil sanay si Moses doon sa una niyang ginawa, he struck the rock. Ang ginawa niya, in-strike pa rin niya. Ang titigas ng ulo niyo, gusto niyo ng tubig, eto tubig. Pero nagalit sa kanya ang Diyos. Sabi niya, ang instruction ko siya, sabihan mo lang Bakit mo in-strike?
Hindi mo ako nirespeto, yun ang sabi ni Yahweh. Kaya sa harapan ng mga hindi mo pinakita yung aking kaluwalhatian. Kasi inulit mo lang yung dati mong ginawa. Hindi, this time, I'm saying to you, just simply speak to the rock. So again, makikinig tayo sa instruction ni Lord. Dahil baka mamaya, sumablay tayo, magkamali tayo, dahil nasanay na tayo doon sa dati nating gawa. Okay? Pero may bagong instruction pala si Lord. Kaya ganun po nangyari, kaya kasama po sa commemoration nila, yung pong striking the rock, yun yung first. Kasi yun na nasa wilderness sila. Yung first is striking the rock, at pagkatapos, lalabas yung tubig. Kaya po sa kanila, napaka-familiar sa mga Hudyo kasi pinapasa itong kwentong ito sa next generation, familiar sila kung ano nangyari sa wilderness journey ng kanilang mga ninuno. Okay? Kaya mayroong rock, ini-strike ni Moses yung rock, and comes out yung water. Okay? So yung water po ay napaka-significant, napakahalaga, makahulugan sa mga Israelita noon. At kung titingnan po natin, meron pong binanggit si Jesus dyan, as the scripture has said. Actually, di ba? Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Yung pong scripture has said, according to Bible scholars, wala pong direct scriptures. Pero, marami pong sinulat ang mga propeta noong araw patungkol sa water na to. Mababasa po natin sa Isaiah 55 verse 1, "Come, everyone who thirsts, come to the waters." Isaiah 12 verse 3, "Behold, God is my salvation, I will trust and will not be afraid, for the Lord is my strength, my song, and He has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation." Joel chapter 3, verse 18, "And in that day the mountain shall drip sweet wine, and the hills shall flow with milk, and all the stream beds of Judah shall flow with water. A fountain shall come forth from the house of the Lord." And Zechariah chapter 13, verse 1, okay, "On that day there shall be a fountain opened for the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse from sin and uncleanness." Kaya from the Old Testament, makikita po natin yung imagery. Tawag po natin doon, imagery. Isinilalarawan ang tubig as part ng kanilang cleansing from sin and uncleanness. Part ng kanilang salvation. Okay? So it's not only cleansing na physical, kundi it's salvation. "A fountain shall come forth from the house of the Lord," okay, and that shall flow water with joy. You will draw water from the wells of salvation. So ito po ay simbolo, imagery, referring that one day, okay, that living water will appear and cleanse us from all these sins. Okay? Kaya nga kung babalikan natin yung sinabi sa John 7 verse 38 kanina, na whoever believes in me, as the scriptures has said, wala nga pong direct na scripture, pero it's a summary of what the scripture in the Old Testament has said. Rivers of living water, okay, will flow out of Jesus' heart. Okay? Literally. Kaya nga po, kung babasahin po natin ito, whoever believes in me, okay, will come to me and drink, and whoever believes in me, streams of water, living water, will flow from within him. So, saan ba manggagaling yung living water? Doon sa tao o kay Jesus? Whoever believes in me. Sabi dyan, di ba? Living water will flow from within him. Parang sino yung him? Si Jesus o si yung tao na tatanggap? Okay? Kung minsan, nagiging pagtatalo pa yan sa theology. Pero kung babasahin po natin, naniniwala ako na pwede namang i-reconcile. Okay? Na yung living water will come from Jesus,
will be given by Jesus, and whoever believes and accepts that living water, okay, tanggapin at panampalatayanan, that living water will also be a fountain from within the person who believes. Kaya nga po, the person shall also become a channel of blessing to others. Okay? Parehong-pareho ito ng binanggit sa John chapter 4, verses 13 to 14. Everyone who drinks of this water, nung kausap ni Jesus yung Samaritan woman at the well, okay, will be thirsty again, sabi niya, yung sa babae. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. So yung pong water dito does not refer to the physical water na pinag-aaralan, pinag-uusapan natin kanina. Keep hydrated. Hindi po ito physical water, but a water welling up to eternal life. Spiritual po ito. Spiritual drink. At katulad na nabanggit ko, reconciling item itong John chapter 4. Bakit? Whoever drinks of water that I will give him will never be thirsty again. So, Jesus will give that living water. Okay? And the water that I will give him will become in him a spring of water naman, welling to eternal life. Kaya pareho yun, ano? Hindi po dapat pagtalunan na saan galing yung living water, kay Jesus o doon sa believer. Source of the living water is Jesus, and okay, that living water will also be demonstrated or manifested in the life of the believer. Now, kaya nga po yung usapin na to is spiritual. At kung minsan, pag usaping spiritual, ang hirap intindihin. Ang hirap unawain. Lalo na, pinaliwanag ito ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4. And all, lahat daw ng mga sumama doon sa wilderness journey, drank the same spiritual drink. So yung water na nire-represent doon, physical, pero meron daw palang spiritual connotation yun. They all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock, yung in-strike na rock, and which followed them, and that rock was Christ. So si Kristo pala ang rock. At because of the strike, okay, living water or water came out from him, okay, from that rock. Okay, the same is true. Si Jesus ngayon na nagsasabi, if anyone is thirsty, yan, let him come to me and drink. Kasi siya yung spiritual rock at siya ang magbibigay ng spiritual drink. Kaya medyo pinaliwanag ni Paul. So yung pong pagsasabi ni Jesus na, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Spiritual po yun. Hindi po yun, sino nag-uuhaw sa inyo? Lapit kayo at inom. Ako, pastor. Sige, tigi-tigi sa kayong bote, ha? Hindi ganun yun. Hindi physical yun. It's more of believing. Kaya balikan natin yung verse 39. Ang sabi doon, by this, he meant the Spirit for whom those who believed in Him. Yan. So, meron pong tinutukoy, no? It's more of believing. Yung spiritual drink na yon, yung water na sinasabi, anyone who is thirsty, come to me. Ibig sabihin nun, believe in me. Whoever believes in me. Ayun. So, it's more of faith. Okay? Now, tinutukoy niya dito ngayon, pagdating doon sa living water that will be received by the believers, and more on believing in Him. And that by this, He meant the Spirit. It is the Holy Spirit. Okay? So how exactly does Christ quench our spiritual thirst? Kinlarify ni John, through the Spirit. The living water that Jesus speaks of here is
the Holy Spirit. Wow, medyo pa. Pastor, parang ang hirap intindihin. Yes, kasi nga, spiritual, no? The rock is Jesus. The living water, okay, is the Spirit. At kung sino man ang tumanggap kay Jesus, manampalataya sa Kanya, tatanggapin yung living water, tatanggapin yung banal na Espiritu. Medyo theological, ano? Pastor, parang hirap intindihan, ah. Ano nga ba yun? Okay? Kasi nga, no? Medyo pagdating ng spiritual things, kahit si Nicodemus na sabihin nating Pharisee na, spiritual leader, hindi pa rin niya naintindihan yung spiritual statement ni Jesus na every man must be born again. Ano ibig mo sabihin? Kailangan ba kaming bumalik sa sinapupunan ng aming nanay at ipanganak muli? Spiritual yun. Eh? Kaya dito, spiritual din ang pinag-uusapan. Jesus is the spiritual rock and the Holy Spirit is the spiritual drink. Okay? So it is through the sending of the Holy Spirit that Jesus can quench our spiritual thirst. Nung panahon na yan, okay? Hindi pa naibibigay ang banal na Espiritu, sabi ni Jesus. Pero, meron pong relationship yung Spirit, the Spirit of God, yung Holy Spirit, doon sa water o sa drink. Mababasa ulit natin ito sa Old Testament. Kaya nga yung sa mga Hudyo, okay? Medyo kung makukuha nila yung analogy ng Spirit and water, masasakyan nila yon. Bakit? Alam nila yung Old Testament scripture eh. Sa mga Hudyo, bata pa lang po, 8 years old, nagsisimula na silang magbasa ng scripture. Kaya nga tayo, no? Ilang taon na yung anak natin, baka hindi pa marunong magbasa ng scripture. 8 years old, nagbabasa na ng mga science book yan, math book, history, at kung anong-anong books. Bakit ang scripture hindi nila mabasa? Sa mga Hudyo, 8 years old, magsisimula na sila magbasa ng Genesis hanggang sa matapos nila ang prophets. So usually, ano lang naman yun, ano? Ang area ng pagbabasa ng scripture nila, syempre wala pang New Testament yun, puro Old Testament yun. Kaya ang basa nila, yung Pentateuch, first 5 books of the Bible, okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, then the prophets, then Psalms. Yun po the law, the Torah, tawag doon, the Torah, the prophets, and the Psalms. Yun lagi binabasa nila. At yun po, ang binubuo ng ating Old Testament. Kaya alam nila kung ano yung mga sinasabi ng mga scriptures. Kaya sa panahon nila, maliwanag sa kanila yun, tinutukoy ni Jesus, kinokonek niya yung spirit sa water. Bakit po? Marami pong scripture silang alam doon. Sa Isaiah chapter 44, verse 3, For I will pour water on thirsty land and streams on the dry ground. I will pour my spirit upon your offspring. Tawag doon, parallelism no? I will pour water on the thirsty land. I will pour my spirit upon your offspring. And streams on the dry ground, blessing on your descendants. Parallelism. Kinukompare na kahit kay Isaiah pa lang, meron na silang ganitong spiritual interpretation nung literal. Kaya nga may idea ang mga Hudyo kung ano yung tinutukoy ni Jesus about the Spirit, about the water. Tayo, medyo mahirapan tayong intindihin kasi nga hindi natin alam ang Old Scriptures, Old Testament Scriptures. Pero sila, naiintindihan nila yon kasi nabasa nila ang Old Testament. Ezekiel chapter 39, verse 29, I will not hide my face anymore from them when I pour out my spirit upon the house of Israel, declares the Lord. And Joel chapter 2, ito madalas nating binabanggit, no? Pagdating ng Pentecost. And it shall come to pass afterward that I will pour out, comparing, parang sinasabi, water. Di ba ang water ang pinupour natin, no? So parang, I will pour out my spirit then. So parang, ang analogy ng water is the Spirit.
Okay? I will pour out my Spirit on all flesh in the last day. Your sons and daughters shall prophesy, your older man shall dream dreams, and your young man shall see visions. Even on the male and female servants in those days, I will pour out my Spirit. So, mula sa Old Testament hanggang sa huling prophet, Malachi, there was already the mention of the Holy Spirit. Okay? Kaya nga po, active na ang Holy Spirit even in the Old Testament. Kasi akala ng iba, ang Holy Spirit nasa New Testament lang. Bakit? Doon kasi sa verse 39 yung binasa natin kanina, no, sabi, by this he meant the Spirit, with whom those who believe in him will later to receive. Later pa. For up to that time, yun ang comment ni John. Okay? Nung sumigaw si Jesus na, come to me, kayong mga nauuhaw, lumapit kayo, come and drink. Tapos, nagkaroon ng commentary si John. By this, he meant the Spirit. Okay? Up to that time daw kasi, the Spirit had not been given. Since Jesus had not yet been glorified. Okay? So, ang banal na Espiritu ay active na even in the Old Testament hanggang sa New Testament, pero yung power, yun yung sinasabi dito, the power of the Holy Spirit has not yet been manifested until Jesus is glorified. Kaya nga, after the Jesus resurrection and ascension, comes the Holy Spirit with fullness of power. Okay? Kaya yung parang pouring out. At ito ay babanggitin natin later pagka napunta ulit tayo sa John chapter 14. Sabi po ni Jesus sa John chapter 14, makinig tayo if you love me, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, if you love me, kung mahal nyo talaga ako, you will keep my commandments. Ayun yan ang manifestation kung talaga mahal natin ang ating Diyos. Susundin natin ang kanyang mga utos. Parang sa mga magulang, anak, paano mo masasabing mahal mo ako? Okay? Yayakapin kita lagi, mami, daddy. Okay. Tapos, anak, pakigawa nga. Teka, sandali, mami, marami pa akong anak, huwag ka pumunta. Hindi, daddy. Paano pa sa pagyakap lang? Okay? Love is not simply an emotion, but more of an action word. And, para sa ating Diyos, loving is keeping my commandments. Okay? Obeying Him. Okay? So sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, if you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Bakit hindi nila kayang tanggapin ng banal na Espiritu? Hindi nila matatanggap ang banal na Espiritu? Kasi they did not receive Jesus. Jesus who will be giving the Spirit. It neither sees Him nor know Him. But you know Him, for He dwells in you and will be in you. Tingnan niyo yung term lagi ni Jesus, laging will, future. Kasi hindi pa siya glorified dito. Kaya nga sa chapter 16, verse 7, sinasabi niya, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you. So again, kaya binanggit yung commentary ni John na at that time, hindi pa nabibigay ang banal na Espiritu. Ang kailangan, ma-establish muna yung sinabi ni Jesus, whoever believes in me. Magkaroon muna ng faith. Pagka nagkaroon na ng faith kay Jesus ang mga tao, then the Holy Spirit will be with them. The Holy Spirit will now indwell with them. Kaya makikita natin na may comparison si Jesus dun sa living water and the Holy Spirit at siya being the spiritual rock, the one
from whom the Spirit comes, at ito ay mabibigay lang, tatanggapin lang ng sino mang sumasampalataya. And you know what? It is the Holy Spirit that empowers the believer to do God's commands. Kaya nga, sa mga ibang denominasyon, yung nagsasabi na, hindi ko kayang gawin yung baka wala sa iyo espiritu. At kaya wala sa iyo espiritu kasi wala ka pang pananampalataya. Okay? So dun po nagsisimula sa lahat sa pananampalataya. When you have faith in our God, in Jesus, particularly in Jesus, He will give us the Spirit. The Holy Spirit will now empower us. It will be that katulad ng water. Keep hydrated ka. Keep energized ka. Kahit mainit ang sitwasyon mo sa buhay, energized at hydrated ka because you have the Spirit. Pagka spiritual things na pag-uusapan. Kahit na mainit ang kalagayan mo sa buhay, spiritually, because you have the Spirit, you have faith in God, and Jesus has given you the Spirit, He will empower you to endure all these things. So it's the Holy Spirit working in the lives of the believers. Okay? Kaya nga po, sinasabi ni John na later pa ninyong tatanggapin yun pagka nag-glorify na si Jesus. Sa panahon nila, sa ngayon, glorified na si Jesus Okay? Nag-resurrect na siya, nag-ascend na siya, He is now seated at the right hand of the Father. Kaya anyone who comes to Jesus and believes in Him, automatic, the Holy Spirit will be given to us. And that Holy Spirit will empower us to do what God commands us to do. Kaya yun po yung sikreto. Kaya yung iba nagtataka, tinanggap ko naman si Jesus, pero bakit hindi nagbabago buhay ko? Baka tinanggap mo lang sa, sabi ng iba, sa nguso, hindi sa puso. Yan. Kaya doon nakikita kung sino talaga ang tunay na may pananampalataya, may pagbabago ng buhay. If you love me, keep my commandments. May pagbabago ng buhay. Paano nagkaroon siya ng pagbabago ng buhay? Kasi yung banal na espiritu, tinanggap niya nung siya tumanggap sa Panginoon. God is faithful. When He promised that, He will fulfill that in our lives. Kung talagang sumampalataya tayo kay Jesus, He will give us the Holy Spirit. And the Holy Spirit will empower us to live, triumphantly over every kind of evil sa mundong ito. Yun po ang sikreto. It's the Holy Spirit empowering the believer. Okay? Through faith in Jesus Christ. Kaya nga magtataka, yung iba talaga, yung ibang mga denominasyon, pagka sinabing, wala akong nakikitang pagbabago sa buhay mo, sinabi mo tumanggap si Jesus, tinanggap mo si Jesus, mag-iismiran ka nila. Parang, talaga? Kasi ang paniniwala nga ng iba talaga, at yun ang tinuturo ng Biblia, at ako din ay naniniwala doon, na ang sino man totoong tumanggap kay Jesus, anyone who believes in Him, he shall have the Spirit of God, and that Spirit will empower him to overcome. Okay? Itong buhay na to, magkakaroon ng pagbabago. Kung walang pagbabago, ayan, medyo sa iba, kini-question nila yung pagtanggap mo. Totoo ba? Baka naman sa nguso lang. Okay? Wala sa puso. So kaya nung mga panahong ito, nung kinikwento ni Jesus ang tungkol sa, if anyone is thirsty, come to me and drink. Whoever believes in Him, in me, yan. Andun na yung living water. So maraming mga tao nakarinig doon sa sermon ni Jesus. Ano kaya naging response nila? At yun ang angkop sa ating panahon ngayon. Habang tayo nakikinig ngayon, ano response natin doon sa sermon? So, ang tanong ko po sa umagang ito na magiging angkop para sa ating, magiging relevant sa ating panahon ngayon. Medyo yung paliwanag ko kanina, yung pagtuturo natin kanina, medyo sabihin natin, theological yun no? Pero yung principle of
receiving Jesus, believing in Him, and receiving the Holy Spirit. Okay? Yun po yung theological, ano? At yan yung principle, ano? Ang application, depende po kung paano natin tatanggapin. How do we respond to Jesus' invitation? How do we respond? Paano natin tatanggapin ngayon? Paano tayo tutugon dun sa invitation ni Jesus? Ano yung invitation ni Jesus? Ano yung invitation ni Jesus? Yan. In John 7, verse 38, yun ang invitation niya. If anyone is thirsty, ayan ang invitation niya. Sino sa inyo nauuhaw, let him come to me and drink. Yun ang invitation niya eh. Come to me. Lapit kayo sa akin. Yun ang sinasabi ni Jesus. So may invitation siya. Okay? Sa lahat ng taong nakikinig during that time. And whoever believes in me, as the scriptures has said, streams of living water will flow from him. Okay? Changed life, fruit of the Spirit, good works will flow from blessings, will flow from within him. Okay? So whoever believes in me, conditional po yun. Okay? So yun po ang manifestation. That would be the manifestation. Pero ano po naging response ng mga tao nung siya'y nangangaral nito? Sabi po sa verse 43, the people were divided because of Jesus. Nahati sila. Some wanted to seize him, but no one laid a hand on him. Alam natin to, napag-aralan natin last week, ano? Merong gustong umaresto sa kanya, pero no one was able to lay a hand on him. Bakit? Why? Sinagot natin last week yun. Yeah, because his time has not yet come. Diba? Hindi pa niya oras para dakpin. After 6 months pa, sa Feast of Passover, ayan na, doon siya talaga madadakip. Okay? So, his time has not yet come. Kaya, kahit na merong gustong hulihin, dakpin siya, wala. But, the people were divided. And I hope sa atin pong nakikinig ngayon, sa lahat ng nakakapakinig o makakapanood pa ng ating video kung sakasakaling meron pang ibang makapanood. Okay? What would be our response? Yun po ang challenge sa atin ngayong umaga. Okay? Kasi tingnan po natin, there are different kinds of responses doon sa passage na binasa natin. Ang number 1 na nakita ko po is, nagkaroon po ng mga doubts. Mayroong iba, nagdududa. Okay? Totoo ba yung sinasabi niya? Yan. Sana sa ating panahon dito, no, walang nagdududa. Pero, kung nagdududa man, kung may magdududa man, hindi natin maalis yun eh. Yun ang response mo eh. So be it. Okay? Kasi, noong araw, nakasama nila mismo si Jesus, nagkaroon nga ng doubts. Ngayon pa kaya na pinapangaral ko lang? So there could be some people who are doubting. Pero yun ang isang response ng mga tao. They doubt. Sa verse 41, sabi po doon sa second portion, others ask, how can the Christ come from Galilee? Does not the scripture say that the Christ will come from David's family, from Bethlehem, the town where David lived? Totoo naman, di ba? Napag-aralan natin to last week. Dinitalye natin ito. Na yung iba kaya nagdududa kasi alam nila sa Messiah na darating, the Christ. Galing sa lahi ni David. Hindi manggagaling sa Galilee. Ipanganganak sa Bethlehem. Manggagaling sa Bethlehem, sa lahi ni David. Hindi yata nila nakita na si Jesus ipinanganak sa Bethlehem at si Joseph ay galing sa lahi ni David. Parang kulang yata sila sa research, ano? Ang alam lang nila, ang alam namin, lumaki yan sa Galilea. So, inusgahan agad nila si Jesus. Kaya nga, di ba, previously, napag-aralan natin yun, do not, stop judging by mere appearance. Yun yung previous week natin, no? Hindi last week, the other week. Okay? So, kaya may doubt pa rin sila. Hindi yan. Hindi yan ang Messiah. May darating pang ibang Messiah or Christ.
Pareho lang po yun. The Messiah is Hebrew, Christ is Greek. Okay? Pareho lang po yun. So yun po, meron po sa grupo, nagkaroon ng doubt. At meron din po sa mga grupo, ang na-amaze kay Jesus. The second response, no, is amazement. Na-amaze kay Jesus. Sino yung mga na-amaze? Sa verse 45 po, the temple guards, na pinadadakip sa kanila si Jesus, pero hindi nila madakip because his time has not yet come. Yun po yung mga reasons. Ano? Went back to the chief priests and Pharisees at tinanong sila, yung mga temple guards. Ito po mga temple guards, ito po yung mga opisyales sa temple, kaya ang tawag sa kanila, temple police o temple guards. No? At during that time, syempre may kapistahan, sila yung mga marshals supposedly, dapat iniingatan nila ang kaguluhan sa templo. So pinadadakip sa kanila si Jesus, pero hindi nila madakip. Sabi, why didn't you bring him in? Diba? Naging dahilan natin kasi hindi pa niya oras. Pero sa mga temple guards, may dahilan kung bakit hindi nila madakip. Ang sagot nila sa verse 46, because no one ever spoke the way this man does. Narinig din nila si Jesus kung paano mangaral Kakaiba. So hindi naman siguro siya isang particularly dynamic speaker, kaya ganon. Hindi po siguro dahil skilled communicator siya. But I do believe skilled communicator din si Jesus. Pero the way this man does, kung paano siya mangaral, at ang difference ng kanyang pangangaral is with authority. Pag nangaral siya with authority, hindi lang siya merely nagtuturo ng law o nagsasabi ng significance ng Feast of Tabernacle, pero it is as if, parang dating sa kanila, no? Amazed na amazed sila, it is as if he is fulfilling what the law requires. Okay? What the Old Testament prophets have prophesied, the coming of the living water. Pag nangaral siya with authority, kasi kuminsan, alam niyo ba, sabi nga, pagka kuminsan may mga nagtuturo, tingnan natin kung may authority. Di ba, kuminsan may authority. I mean, di ba, magtuturo ka ng swimming. Yan. Ganito po mag-swimming, ha? Yan. Kampay niyo po yung sabay, yan. Tuturo sa'yo. Tapos sasabihin, Sir, paki-demonstrate nga po sa ilalim ng tubig. Yan. Hindi, kayong pumunta doon sa tubig. Kasi hindi pala siya marunong maglumangoy. Marunong lang siya kumampay-kampay. Pero hindi pala siya. Kaya ngayon, makikita mo yung nagtuturo, alam niya yung kanyang tinuturo. Yung sinasabi niya, yung kinikwento niya, may karanasan siya. Ganon si Jesus. Unlike yung mga Pharisees or rabbis nung panahon niya, nagtuturo sila, pero para sa kanila, wala namang authority magturo yan Alam ko ugali niyan Parang ganon. Siya with authority. That's the way Jesus spoke. Nakakaiba kesa sa mga ordinary religious leaders nila. Kaya amazed sila with Jesus. Mangha. At siguro sa atin, mayroon din sa atin dito ang namamangha sa ating Diyos. At wala po akong nakikitang masama doon. Medyo yung pagdududa, medyo delikado yun. Pero ito, namamangha. Alam nyo, iba po. Alam nyo, kaya hindi namin siya hinuli kasi iba siya. Ang galing niya magturo. Kakaiba. With authority. Parang siya talaga yung nag-fulfill ng mga kinikwento niya. Talaga ang galing niya. Okay? So that's the second response, amazement. Pero meron po ako nakitang pangatlo din hostility. Okay? Yung pong may kasamang rejection. Talagang tinanggihan si Jesus. Sumagot yung mga Pharisees, ang mga dun sa mga gwardya, sabi niya sa verse 47 to 49, you mean he has deceived you also? Sabi nila dun sa mga gwardya, nadaya din niya kayo? Has any of the rulers, sino sa mga rulers
or mga Pharisees, believe in Him. Kami yung may authority about the law. Wala. No. Pero itong mga taong ito, who knows nothing about the law, ayan, may curse sa kanila. Kaya tuloy sila naniniwala sa Kanya. Wow. Hostility, no? Grabe. Rejection talaga. So there could be some people in our present day situation na medyo rejected ang message. Wala yan. No? Pastor, wala. Kinikwento nila about Jesus. Wala yan. Likhang isip lang ng tao yan. Sinulat lang ng tao yan. Okay? So, babalik na naman tayo sa ating pag-aaral. Okay? Patungkol sa Bible. Okay? Babalik na naman tayo doon sa written word and living word. Okay? Now, pagdating kay Nicodemus, nakasama nila sa verse 50 to 51, yung karugtong, he has gone with Jesus earlier. Natutunan na natin yun. Napag-aralan na po natin dito sa pulpito yun. Nung kinausap ni Nicodemus si Jesus. Okay? And who was one of their own number. Kasama nila, ha? Sabi niya, medyo considerate siya eh. Hindi ba dapat wala muna tayong i-condemn without first hearing Him to find out what He is doing? So para sa kanya, dapat maging fair tayo. Pakinggan muna natin siya bago natin siya arestuhin. Di ba? Parang fair, no? Unti-unti parang may kilos na ng banal na espiritu kay kay Nicodemus kasi si Jesus tinuturo din niya kay Nicodemus yung pagiging born again at pagkatapos pinaliwanag niya yung pagiging born again ay parang katulad ng hangin yan na hindi mo alam kung saan nagpunta, saan galing. At katulad din daw ng espiritu yan. Yun, pinaliwanag din niya yung espiritu doon. So makikita natin, si Jesus, lagi niyang isinasama na sa kanyang teaching ang Holy Spirit. Okay? So, siguro itong si Nicodemus ay unti-unti nang nagkakaroon ng pagkilos ng banal na espiritu, kaya naging considerate na siya kay Jesus. Pero ano pa rin ang naging response? Okay? Sa verse 52, they replied, "Are you also from Galilee?" Alam niyo, parang insulto yun. Okay? Look, you will not find that a prophet does not come out of Galilee. Actually, yung mga nabasa kong mga commentaries, sablay, kung tutuusin. Itong comment nila to. Kasi marami daw palang mga prophet na nanggaling din sa Galilee. Si Jonah, si Hosea, si Nahum, okay? And possibly daw, si Elijah, si Elisha, tsaka si Amos. Okay? Kaya sablay kung tutuusin itong itong mga Pharisees na to. At ang isang nakakalungkot dyan, yung comment nila kay Nicodemus, "Are you also from Galilee?" Okay? Parang sinasabi niya, isa ka rin pala sa mga hunghong sa mga utu-utu ganon. It's an insult kung tutuusin, yung comment na yon. Okay? Sarcasm, nakaka-insulto, medyo may pagka-sarcastic yung comment na yon. Kaya makikita po natin, yung pong mga unti-unting nagkakaroon ng pagsama sa Panginoon, yung pagtatanggol para kay Jesus, ayan, iinsultuhin. Kaya nga po kayo, pagka kayo ay merong uminsulto sa inyo, dahil sa pagiging Christian. Okay? Tanggapin po natin yun kasi talagang kapart ng ating buhay yun Part ng ating buhay. Tulad nga nung araw, di ba? Mga tagapangarap Ito na yung mga tagapangarap, lalakad daw sila. Papunta sa bahay namin, di ba? Dahil magba-Bible study. Ang tawag sa kanila, ayan na yung mga buwang again. Buwang again. Yeah. Part ng pag-iinsulto yun. Tanggapin natin yun. Kahit din kay Nicodemus, nakatanggap sila ng mga ganung pang-iinsulto. Pero makikita natin, yung 3 types na of responses. Doubt, amazement, hostility. Pero meron pa rin po akong isang nakita na response. And that is faith. Okay? Sabi po sa verse 40, on hearing His words. Ano yung words na yon? Yung sinasabi niya, if anyone comes to me, if anyone is thirsty, come to me and drink. Whoever believes in me. Yun yung kanyang words.
At meron ilan, some of the people heard this and said, surely this man is the prophet. Iba po yung a prophet. Balikan nga natin yung yung previous slide. Kung papansin yung previous slide yan. Kung papansin niyo sa verse 52, sabi ng mga Pharisees, look into it and you will find a prophet. So sa kanila may difference yung a prophet sa the prophet. Okay? So puntahan na natin yung sumunod na slide. Okay? Sa kanila, yung the prophet is the promised Messiah of the Old Testament. Kaya nga, they have faith that Jesus is the prophet. Hindi lang a prophet. Hindi lang isang propeta, kundi siya ang tanging propeta ng mula sa Diyos. Yan. Meron pong pangako yun sa Deuteronomy. And others said, He is the Christ. At totoo, siya yung Kristo. Siya yung Messiah. Siya yung Anointed One. Siya yung Savior. Yun pong ibig sabihin nun, ano? The Redeemer, ang magtutubos sa atin. Siya ang tinawag at pinili ng Diyos para tugunin yung ating pangangailangang espiritual. Palayain tayo mula sa ating mga kasalanan, iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan, pagharian niya ang ating buhay. So, yun po ang ibig sabihin ng Kristo. Kaya nga po, sa panahon din po natin ngayon, there may be 4 kinds of responses. And it's up to you. Kanya-kanya pong pagpili kung ano magiging response natin. Okay? Hindi ko po kayo pipilitin. Ako po'y taong hindi namimilit eh. Hindi ko po kayo pabrasuhin at tanggapin nyo si Jesus. Nasa sa inyo yun. Kahit na hindi naman ako mag-challenge na tanggapin nyo si Jesus, kung nga willing kayong tanggapin yun, mananalangin kayo on your own. Lord, I accept you. I receive you. Okay? So, nasa sa inyo yun. Okay? Kaya nga, kung titingnan nyo, madalang po ako magpatanggap kay Jesus, yeah? Sa mga ano natin. Because I do believe during their times, habang sila nakikinig ng salita ni Jesus, they decide on themselves if they will believe, receive, and accept Him or not. Just like the 4 responses that we have heard. Some doubted, some are hostile, some were merely amazed, but some had faith. Sa panahon po natin ngayon, I encourage you, believe in Jesus. Have faith in Him. But it's up to your decision. Okay? But of course, every decision has a consequence. Nasa atin po yun. May anumang balik ang anumang decision gagawin natin. Kung yan ay pagdududa, o pagre-reject, o amazement lang, and does not have a root of faith talaga, okay, may consequence po lahat yun. When the time comes, the second coming of Jesus, doon na po magkakaroon ng final judgment. So as a challenge to everyone, as Jesus introduced more of Himself as the living water, He is revealing more than that. Being the Christ, the Messiah, the Anointed One, the Savior. The last time we had, 2 weeks ago, we have established, or last week yata, we have established that Jesus is God. Today, Jesus is establishing that He is indeed the Messiah, the Savior. Let us come before Him and keep on believing who He is until He returns. Faith is not a one-time act. Hindi yung sa araw na to, tinanggap mo si Jesus at sasabihin mo sa sarili mo, ligtas na ako. Hindi. There must be a continuity of that faith manifested and demonstrated through a transformed lives. May pagbabago ng buhay.
Kaya nga nakakalungkot, marami po ang nadaya. Natanggapin mo si Jesus, ikay ligtas na. So tinanggap nila si Jesus. Then after that, balik na sila sa sa buhay na pariwara. At pag sinabi, tinanggap ko naman si Jesus, bakit ako nandito sa impyerno? Ang pagtanggap po ay continual na pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Part yun ng ating sanctification. So justification is followed by sanctification, the continual process of disciple-making and transforming lives. So let us come before Jesus and keep on believing who He is until He returns. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, nawa datnan niya tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya at tinutupad ang kalooban niya sa ating buhay. Manalangin po tayo. Bless you, Lord. Bless your holy name. Tumayo po tayong lahat. Salamat po, O Diyos, sa panibagong pagtuturo mo at pagtutuwid na naipahayag sa pamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isang nakapakinig that they may decide to receive you and believe you in your name. Accept your invitation of salvation. At magpatuloy po sila sa buhay na magpapakita na may pananampalataya nga po sila sa iyo. Isang buhay na binago mo. Isang buhay na punong-puno ng tagumpay kasi napaglalabanan namin ang mga pagsubok sa buhay na to, maging ang mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu na habang kami po ay nag-aaral, naniniwala po ako, kumikilos sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your grace, your love, and your salvation. Salamat po.